Isang masayang bungad na pagbati mula sa tagapakinig ng Radyo Z Eskwela, lalong-lalo na sa aming mga ginigiliw na mag-aaral sa ika-4 na baitang. Halina't samahan na naman kami sa isang makabuluhang talakayan ngayong araw. Ihanda na ang inyong mga sarili, kunin nyo na ang inyong module, papel o notebook at pati na rin ang ballpen. Ako si Teacher Crizel L. Balili mula sa San Miguel Elementary School, Compostela West District. At ako naman si Teacher Christine Joy A. Pugado mula sa Compostela Central Elementary School SPED Center, Compostela East District. Kami ang inyong lingkod sa ating paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan 4. Sa nakaraang aralin, napag-aralan natin ang mga maraming pakinabang pang-ekonomiko na mga likas na yaman ng bansa. Ilan sa mga pakinabang na ito ay ang kalakal at produkto, pakinabang sa turismo, at pakinabang sa enerhiya. Nakasalalay ang mga pakinabang na ito sa kalagayan ng ating likas na yaman. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang Module 2 sa ikalawang markahan na tungkol sa kayamanang di kalibre, pangalagaang mabuti. Ang matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman ay isang mahalagang salik sa pagkakaroon ng kabuhayan ng mga mamamayan at higit sa lahat, nakakaapekto ito sa pag-unlad ng ating bansa. Sa module na ating tatalakayin ngayon, ating suriin ang iba't ibang gawaing pangkabuhayan batay sa heograpiya at mga oportunidad at hamong kaakibat tungo sa likas kayang pag-unlad. Gabay ang ating module, kayo ay inaasahang nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Sa ating aralin ngayong araw, makakasama naman natin si AP Lapis na inyong maging gabay sa bawat araling magpapatalas ng inyong isip. Kumusta kaibigan? Narito na naman ako, at your service. Naway masiyahan kayo habang ako'y inyong kasakasama. Ako ay may tanong sa inyo. Paano kaya makakatulong ang matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansa? At bakit kaya mahalaga ang matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman ng bansa? Malalaman natin yan mamaya. Sagutin muna natin ang bahaging subukin ng inyong module. Makinig tayo sa sasabihin ni Teacher Joy. Hello mga bata! Bago natin tatalakayin ang ating aralin ngayong hapon, nais ko munang subukin ang inyong mga nalalaman. Kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong pangalan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Sagutin ang 5 pahayag na aking babasahin. Suriin ninyo ito at ilagay ang check kung ang pahayag ay tama at X naman kung mali. Babasahin ko lang ito ng 1 beses kaya makinig ng mabuti. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Unang pahayag. Ang likas na yaman ng bansa ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga mamamayan nito. Check o X. Pangalawang pahayag. Ang matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman ay makakatulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi o henerasyon. Check o X. Pangatlong pahayag. Ang pagtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at ligaw na halaman ay hindi makapubuti sa mga ito. Check o X. Pang-4 na pahayag. Ang pagsusunog ng mga basura ay makatutulong upang mas madaling mabawasan ang basura sa ating paligid. Check o X.
Panglimang pahayag. Sa maayos na paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman, nakasalalay ang pag-unlad ng ating bansa. Check o X? Nasagutan niyo ba lahat, mga bata? Gusto niyo bang malaman ang mga sagot? Alamin natin. Para sa unang pahayag, ang likas na yaman ng bansa ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga mamamayan nito. Ang tamang sagot ay check. Para sa pangalawang pahayag, ang matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman ay makatutulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salinlahi o henerasyon. Ang tamang sagot ay check. Para sa pangatlong pahayag, ang pagtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at ligaw na halaman ay hindi makabubuti sa mga ito. Ang tamang sagot ay X. Para sa pang-apat na pahayag, ang pagsusunog ng mga basura ay makatutulong upang mas madaling mabawasan ang basura sa ating paligid. Ang tamang sagot ay X. At para sa panglimang pahayag, sa maayos na paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman, nakasalalay ang pag-unlad ng isang bansa. Ang tamang sagot ay check. Kayo ba ay nakakuha ng mataas na marka? Kung ganon, palakpakan ang inyong mga sarili. Sa mga nakakuha naman ng mababang marka, huwag kayong mag-alala. Makinig ng mabuti sa ating aralin ngayon. Sa puntong ito, balikan muna natin ang ilan sa mga natalakay noong nakaraan. Sa bahaging balikan ng inyong module, buuin ang mga kahon ng tinutukoy na salita mula sa isinasaad na pahayag. Gamiting gabay ang mga titik na nasa loob ng kahon. Handa na ba? Una, isang uri ito ng pakinabang sa enerhiya ng mga taga-Bangi, Ilocos Norte. Mayroon itong 8 kahon. Nakasulat ang titik N sa pangatlong kahon, ang titik D sa pang-4 na kahon, ang titik L sa pang-7 kahon, at isang titik L sa pang-8 kahon. Ano ito, Zoe? Windmill po, teacher. Tama! Pangalawa, isang napakagandang lugar sa bansa ang baybayin ng Boracay, kaya naman malaki ang pakinabang nito sa patlang ng bansa. Mayroon itong 7 kahon. Nakasulat ang titik T sa unang kahon, ang titik S sa pang-5 kahon, at titik O sa pang-7 kahon. Ano ito, Eko? Turismo po, teacher. Tama! Pangatlo, ang pakinabang na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga planta ng mga industriya sa bansa. Mayroon itong 8 kahon. Nakasulat ang titik N sa pang-2 kahon, ang titik R sa pang-4 na kahon, titik H sa pang-5 kahon, at titik A sa pang-8 kahon. Ano ito, Ian? Aha! Enerhiya po, teacher. Tama! Pang-4, ang pakinabang na nakukuha sa mga gulay, prutas, isda, at iba pang lamang dagat. Mayroon itong 8 kahon. Nakasulat ang titik P
sa unang kahon, ang titik O sa pangatlong kahon, ang titik D sa pang-apat na kahon, at titik T sa pang-pitong kahon. Ano ito, Bea? Teacher, produkto! Tama! At panglima, ang uri ng enerhiyang nakukuha sa init mula sa ilalim ng lupa gaya ng nasa Tiwi Albay. Mayroon itong 10 kahon. Nakasulat ang titik G sa unang kahon, ang titik O sa pangatlong kahon, ang titik T sa pang-apat na kahon, ang titik R sa pang-pitong kahon, ang titik M sa pang-8 kahon, at titik L sa pang-10 kahon. Ano ito, Aya? Teacher, geothermal po ba? Tama! Magaling mga bata! Talagang hindi ninyo nakalimutan ang inyong napag-aralan. Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating bagong aralin. Kung nais niyo munang magbanyo o uminom ng tubig, maaari niyo na itong gawin ngayon dahil sa ating pagbabalik, ating tuklasin at talakayin ang ating bagong paksa ngayong araw pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Tayo nagbabalik mga bata. Handa na ba kayo sa bago niyong matutunan? Ngayon, may ipapakita ako sa inyong video. Sa mga nakikinig dyan sa radyo, pakinggan ninyo ito. Handa na ba? Ang Palawan ay isang probinsya na matatagpuan sa Pilipinas. Napakaganda, hindi ba? Ang Palawan ay hindi lamang kilala sa maririkit at malalasublang dagat. Ito rin ay tanyag dahil sa iba't ibang pasyalan na matatagpuan dito. Ito ay sagana rin sa mga puno at higit sa lahat ay malilinis na karagatan. Ngunit sa patuloy na pagdagdag ng tao sa Palawan ay unti-unti ring natin nasisira ang likas na yamang mayroon dito. Ang dating mapupunong bundok ngayon ay ubos at kalbo na. Ang dating malilinis na dagat ngayon ay puno na ng basura. Mga dumi ng tao, ang kalikasan ang sumasalo. Habang maaga pa, tayo na't iwasan at itigil ang patuloy na pagsira sa kalikasan. Paano? Narito ang 4 na tips para sa pangangalaga ng kalikasan. Tip number 1. Ang mga papel na nagamit na ay pwede pang gamitin uli. Bigyang halaga ang libo-libong punong pinuputol para makagawa ng papel na sinusulatan mo. Tip number 2. Patayin ang ilaw o kuryenteng hindi ginagamit upang makabawas sa konsumpsyon nito. Ngunit, kung ginagamit ay wag muna. Baka may magalit. Tip number 3. Kung
Kung sakali man may makaiwan ng gripong nakabukas tulad nito, mangyari lang na kusa ng patayin. Ang pag-aaksaya ng tubig ay pag-aaksaya ng likas yaman. Tip number 4. Matutong suriin ang tamang paglalagyan ng basura, kung ito ba ay biodegradable, non-biodegradable o recyclable. Itapon mo na rin sa basurahan. Kung hindi, sige ka, baka mamultahan ka. Ang kalikasan Ibinigay sa atin ng Diyos pang pangalagaan. Bigyang halaga ito at ingatan dahil ito ay yaman na ngayon At kinabukasan. Tungkol saan ang nakita at napakinggan ninyong video? Teacher, nagpapakita po ito ng matalinong pangangasiwa at pakinabang ng likas na yaman. Tama! May maitutulong ba ang ganitong mga gawain sa pag-unlad ng isang lugar at ng mga mamayang nakatira dito? Opo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang grapikong presentasyon. Tingnan sa inyong module sa pahina 6. Ano kaya ang ipinahihiwatig ng presentasyon na ito? Tara, alamin natin. Ang likas na yaman, ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga tao. Isa ito sa mga salik sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang kabuhayan ng isang lugar. Tinutugunan nito ang maraming pangangailangan ng mga mamamayang nakatira dito. Maraming lugar, lungsod, at lalawigan sa ating bansa ang maunlad dahil sa matalino at wastong pangangasiwa ng kanilang likas na yaman. Kasama na rito ang lalawigan ng Palawan at lungsod ng Davao na kilala sa magagandang lugar, masaganang yamang dagat at gubat, at malinis na kapaligiran. Sa patuloy na pag-unlad ng lugar, hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kabundukan at yamang tubig na dinarayo ng mga turista. Ang pangangasiwa sa mga likas na yaman ng ating bansa ay nangangailangan ng matalinong pamamaraan. Malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa. Narito ang mga epekto nito. Una, magdudulot ito ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Pangalawa, daan sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang kabuhayan ng isang lugar. Pangatlo, mapapanatili ang kagandahan at kaayusan ng kapaligiran. Pang-apat, matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. At pang-lima, makakatulong upang higit na mapanatili at mapakinabangan ng susunod pang henerasyon. Paano ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman? May dalawang uri ng paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ng Pilipinas. Ito ang matalino at di matalinong pangangasiwa. Paano nga ba ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa likas na yaman? At ano ba ang kaibahan nito sa di matalinong pangangasiwa? Halina't ating isa-isahin ang mga halimbawa nito.
sa matalinong pangangasiwa. Ilan sa mga gawain ay ang sumusunod. Una, hagdang-hagdang pagtatanim upang mabawasan ang pagguho ng lupa. Pangalawa, pagtatanim ng mga puno sa bundok at bakanteng lupa. Pangatlo, pagtatag ng sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at ligaw na halaman. Pang-apat, paggamit ng 5 R's, refuse, reduce, reuse, repurpose, at recycle. At ang panglima, paggamit ng big o bio-intensive gardening at marami pang iba. Ang mga matalinong gawain na ito ay nagkaroon ng epekto sapagkat higit na mapapanatili at mapakikinabangan ang mga likas na yaman ng mga susunod pang henerasyon. Ngunit, paano kung mali ang paggamit nito? Narito ang ilan sa mga di matalinong pangangasiwa. Una, pagsusunog ng mga plastik. Pangalawa, pagtatapon ng basura kahit saan. Pangatlo, pagkakaingin o pagsusunog ng kagubatan. Pang-apat, paggamit ng dinamita o anumang pampasabog sa paghuli ng isda. Kapag mali ang pangangasiwa, patuloy na masisira at maaaring mawala ang mga likas na yaman ng bansa. Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin nating pangalagaan ang mga likas na yaman ng Pilipinas upang magamit ito sa pag-unlad ng bansa at mapanatili hanggang sa susunod na salinlahi. Naintindihan niyo ba, mga bata? Mabuti. Nakita at narinig niyo na ang kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa kaunlaran ng ating bansa. Ngayon, subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating tinalakay. Ihanda ang mga papel at ballpen at makinig sa panuto. Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng masayang mukha ang inyong papel kung ang paggamit sa likas na yaman ay may kaugnayan sa pag-unlad ng bansa at malungkot na mukha kung hindi. Babasahin ko ang pahayag ng 2 beses. Handa na? Sige, simulan na natin. Una, paggamit ng mga organikong pataba sa pananim. Uulitin ko. Paggamit ng mga organikong pataba sa pananim. Pangalawa, pagputol ng malalaking puno upang gamitin sa mga infrastruktura at gusali. Uulitin ko. Pagputol ng malalaking puno upang gamitin sa mga infrastruktura at gusali. Pangatlo, pagbawas sa paggamit ng plastik. Uulitin ko, pagbawas sa paggamit ng plastik. Pang-apat, pagpapahintulot sa pagpapatayo ng malalaking kumpanya ng minahan. Uulitin ko, pagpapahintulot sa pagpapatayo ng malalaking kumpanya ng minahan. At panglima, pagpapanatili ng kalinisan sa paligid lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Uulitin ko, pagpapanatili ng kalinisan sa paligid
lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Nasagutan niyo ba lahat, mga bata? Alamin natin ang tamang sagot. Una, paggamit ng mga organikong pataba sa pananim. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, pagputol ng malalaking puno upang gamitin sa mga infrastruktura at gusali. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlo, pagbawas sa paggamit ng plastik. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-apat, pagpapahintulot sa pagpapatayo ng malalaking kumpanya ng minahan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. At panglima, pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Mahusay! Binabati ko kayo mga bata. Ngayon, pakatandaan o isa-isip ang mga kaisipang ito mula sa paksang ating tinalakay. Ang likas na yaman ay isang mahalagang salik na nakakaapekto sa pag-unlad ng bansa. Malaki ang kaugnayan ng maayos na paggamit ng mga likas na yaman sa pagpapanatili ng mga ito. Kaya, kailangan ng matalinong pangangasiwa sa mga ito. Diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Kumuha ng papel, isulat ang inyong pangalan at petsa ngayong araw. Ngayon ay 5 ng Marso, 2021. Uminom muna kayo ng tubig. Dahil sa ating pagbabalik, atin nang simulang tayahin ang inyong mga nalalaman pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. At tayo'y nagbabalik, mga bata. Handa na ba kayo? Narito ang panuto. Suriin ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa kahalagahan ng matalinong pangangasiwa sa likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. Isulat ang T kung tama ang pahayag at kung mali naman, salungguhitan ang maling salita sa pangungusap upang maging tama ang isinasaad ng pahayag. Babasahin ko lang ang tanong ng 2 beses, kaya makinig ng mabuti. Una, hindi makatitiyak ang bansa kailanman ay hindi magkukulang sa likas na yaman ang Pilipinas. Tama o mali? Inuulit ko. Hindi makatitiyak ang bansa na kailanman ay hindi magkukulang sa likas na yaman ang Pilipinas. Tama o mali? Pangalawa, sa mga ahensya ng pamahalaan, lamang nakasalalay ang pangangalaga at pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa.
Tama o mali? Inuulit ko. Sa mga ahensya ng pamahalaan lamang nakasalalay ang pangangalaga at pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Tama o mali? Pangatlo, ang mamamayan ang higit na mahihirapan sa patuloy na pagkasira at pagkawala ng likas na yaman ng bansa. Tama o mali? Inuulit ko. Ang mamamayan ang higit na mahihirapan sa patuloy na pagkasira o pagkawala ng likas na yaman ng bansa. Tama o mali? Pang-apat, maaaring magdulot ng pagkaubos at pagkasira ng mga maiilap na hayop at ligaw na halaman ang pagtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mga ito. Tama o mali? Inuulit ko. Maaaring magdulot ng pagkaubos at pagkasira ng mga maiilap na hayop at ligaw na halaman ang pagtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mga ito. Tama o mali? At panglima, magiging sagabal sa pag-unlad ng isang lugar ang pagsunod nito sa mga batas, pagkalikasan at ipinatupad ng pamahalaan. Tama o mali? Inuulit ko. Magiging sagabal sa pag-unlad ng isang lugar ang pagsunod nito sa mga batas pangkalikasan na ipinatutupad ng pamahalaan. Tama o mali? Huwag niyo ring kalimutang sagutan ang iba pang gawain na nasa pahina 9 hanggang pahina 16 ng inyong module. At pati na rin ang karagdagang gawain na nasa pahina 17 hanggang 18. Basahing mabuti at intindihin para masagutan ng maayos. At dyan nagtatapos ang ating maikling pagsulit. Sana ay naisulat ninyo ang mga tamang sagot. Kung may tanong kayo o nais linawin, maaari nyo itong itanong sa inyong mga guro. Diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Samahan nyo na naman kami sa ating susunod na talakayan. Muli, ito ang inyong guro sa Araling Katipunan 4, Radyo's Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Cecil 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Viconte, Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Elvicris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.